Ano nga ba ang nurture theory? Yan ang ating mga pag-uusapan ngayong araw dito lamang sa RCJ4 TV. At kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na para isa ka na kaagad sa mga unang makakapanood sa tuwing may bago akong uploads. So hindi na natin ito patatagalin pa at umpisahan na natin. Okay, let's start! Magandang araw sa inyong lahat mga kaibigan. Ngayong araw ay pag-uusapan lang natin ang ilang mga bagay tungkol sa tinatawag na nurture theory. So let's first define the word nurture. Nurture refers to the care or encouragement regarding to the growth or development. Ang salitang nurture mga kaibigan ay tumutukoy sa mga bagay or mga kaalaman na pwede nating pagyamanin sa ating mga sarili. Pero ano naman itong tinatawag nating nurture theory? Ang nurture theory ay tumutukoy sa kung paano inalagaan, tinuruan at pinalaki ang isang tao. Anyways, malaki din ang ginagampanan ng environment or lugar kung saan lumaki ang isang tao sa kanyang magiging personalidad. And take note, ibinigay ang credits tungkol sa pag-aaral sa theory na ito kay Sir Francis Galton noong 18th century. Under this theory, pwede ba itong maging basis kung bakit nagiging kriminal ang isang tao? Ang sagot is pwedeng oo at pwede din namang hindi. So let's first talk about nurture theory in relation to criminality. Maaaring maging kriminal ang isang tao kung ang nakagisnan niyang pamumuhay ay nasa ilalim ng kahirapan, peer pressure, pagkalulong sa mga bisyo tulad ng alak at sugal, family problems at marami pang iba. Ang mga factors na ito ay maaaring ma-adapt or matutunan ng isang tao base sa kanyang mga nakakasalamuha at nakakasama sa isang lugar. Ang factor na ito ay maaaring suportahan pa ng isang theory na tinatawag naman nating social learning theory ni Albert Bandura. Sa theory na ito, sinabi ni Albert Bandura na ang isang tao ay natututo sa pamamagitan ng pag-o-obserba sa kanilang mga nakikita at napapanood. Pwede din itong suportahan ng theory ni Edwin Sutherland na tinatawag na differential association theory dahil sinasabi sa theory na ito na ang isang tao ay natututo sa pamamagitan ng social interaction or sa pamamagitan ng pakikisalamuha sa iba. Anyways, under the nurture theory, meron lamang itong mababang posibilidad na makagawa ang isang tao ng krimen. Dahil ayon din sa theory na ito, kung ang isang tao ay mayroon lamang na mababang kaalaman tungkol sa isang bagay, ibig sabihin meron lang ding maliit na chance na makakomit ito ng krimen. Pero ito ay magbabase pa rin sa klase ng environment na kinabibilangan nito na gaya ng mga nabanggit natin kanina sa mga naunang slides. At siguro mga kaibigan, ay dito na muna matatapos ang ating maikling usapan tungkol sa nurture theory. At maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Kaibigan, nagustuhan mo ba ang topic na ito? Sana ay may natutunan ka ngayong araw. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay maraming salamat sa iyo. Kung gusto mo pa ng mga videos na kagaya nito, ay mag-follow, like at share and subscribe ka lang dito sa aking channel at page upang patuloy kitang ma-notify sa tuwing may mga bago akong uploads. Hanggang dito na lang muna mga kaibigan at mag-iingat kayo palagi. At maraming salamat ulit sa inyong lahat. God bless at hanggang sa muli.